Sino yan? Tanong ni Mark habang dali-daling bumangon at inayos ang kanyang sarili. Dito? Si Maricar po ito. Open your door please. Kwentuhan muna tayo habang wala pa si Dad. Binuksan ni Mark ang pinto ng kwarto niya. Nanlaki bigla ang mga mata ni Mark nang nakita niyang nakapantaas na panloob lamang si Maricar at nakasuot ito ng sobrang igsing short na gawa sa cotton. Bakit ganyan ang... Biglang naputol ang sasabihin ni Mark nang sumingit si Maricar. Tito, kwentuhan muna tayo ha. Sige, pasok ka sa loob. Wala pa ba ang daddy mo? Tumawag po si Dad sa akin ngayon lang. Baka tomorrow after pa raw pa siya makauwi. Kasi didiretso raw siya sa Cebu ngayong gabi. May importanteng meeting daw siyang dadaluhan doon, Tito. Ganun ba? O sige, pumasok ka. Ba't ganyan pa lang sa ayos mo? Puna pa ni Tito Mark sa pamangkin. Bakit, Tito? Nag-iinit ka ba? Pilyang sagot ni Maricar sa kapatid ng daddy niya. Hindi naman nakasagot ang lalaki dahil sa sinabing yun ng kanyang pamangkin. Halika na, Tito Mark. Isarado mo na nga yung pinto, sabi ng dalagita. Isinarado ni Mark ang pinto at nagtungo sa kama kung saan nakaupo ang kanyang pamangkin. Dahil alas 7 pa lang ng gabi ay nagkwentuhan ng magtito tungkol sa kanilang buhay. May girlfriend ka na ba, Tito? Tanong ng dalagita. Ako? Wala pa nga eh. Actually, Maricar, may girlfriend ako last year. Pero nag-break kami. Kasi nalaman ko na may ibang boyfriend pala yung ex ko. Pagtatapat ng binata. Ganun ba? Bakit hindi ka nalang naghanap ulit? Medyo pass mo na ako dyan. Kusang darating naman yan eh. Sabi pa niya. At saka, masyado pa akong busy ngayon sa trabaho. Saka na lang siguro. Pag medyo okay na ang panahon. Sabi pa ni Mark. Karon ba, Tito? Ako nga rin, Tito. Wala rin eh. Marami akong shooters. Pero hindi ko sila type. May type ako. Kaso torpe na nga. Alangan naman na ako pang manligaw, di ba? Usal pa ni Maricar. Sabay higa sa kama ng binata. Kitang-kita ni Mark ang pinakaiingatang kayamanan ng dalagita. Bagamat nagawa niya ng alisin ang pag-iinit ng katawan niya kani-kanina lang. Ngayon, eto na naman. Nakakaramdam na naman siya ng pag-iinit sa pamangkin dahil sa sobrang kinis ng hita ng pamangkin. Sa loob ni Mark, gusto niya nang angkinin ang pamangkin. Pero may kaunting respeto pa siya sa babae dahil anak ito ng kapatid niya. Hindi rin maiwasan ni Mark na saglit na papabaling ang tingin niya sa sobrang puti at kinis ng balat ng pamangkin niya, lalo pa at nakapantas na panloob lamang ito. Lutang na lutang ang kagandahan ng katawan nito. Ligid sa kalaman ni Mark ang kapatid niyang sa Alfredo na ama ni Maricar, ang unang nakakuha ng kainosentihan ng dalagita. Patuloy sa pagkukwentuhan ang dalawa. Ang binata namang si Mark ay hindi alam kung ano ikukwento sa pamangkin. Nakapokus kasi ang atensyon niya sa sobrang puti at kinis ng balat ng pamangkin. Naengganyo rin si Mark na tignan ang lutang na pinong balahibo ni Maricar sa braso nito. Sobra na ang pagnanasang nararamdaman ni Mark. Pakiramdam niya ng mga sandaling yun. Gustong-gusto niya nang gawin ang isang bagay. Parang gusto niyang tanggalan ng damit ang pamangkin. Kung ano-ano na lang ang pumapasok sa utak ni Mark. Kinakausap niya ang kanyang sarili kung anong itsura ng pinakaiingatan ng pamangkin. Iniisip niya kung maipagyayabang ba to o sakto lang. Sa loob-loob niya,
Inosenteng inosente ang kanyang pamangkin dahil hindi ito nagkaka-boyfriend pa. Lalo't sinabi nito na torpe ang crush niya, nakaklase niya. Tito, pagod ka ba sa biyahe mo kanina? Tanong ni Maricar. Hindi naman. Bakit mo naman natanong? Pasyal tayo mamaya doon sa pinupuntahan ko. Excited na sambit ni Maricar. San ba yun? Tanong ng lalaki. Sa Antipolo, doon sa overlooking. Maganda ron eh. Tugon naman ng dalagita. Sino naman ang kasama natin? Mas maganda lang kung tayo lang para walang istorbo sa atin. Saglit na nag-isip ng malalim ang binata, lalo na nang sabihin ng dalagita na silang dalawa lang ang aalis para daw walang istorbo sa kanila. E di, sige, ikaw ang bahala. Mga anong oras naman? Tanong ng binata. Mas maganda siguro kung ngayon na. Kasi matrapik eh. Lunes kasi ngayon. Turan pa ng pamangkin. O sige, magbihis ka na. At magbibihis na rin ako. Pagkalabas ni Maricar sa kwarto ni Mark, ay kumindat pa to na lalong nagpatindi ng pagnanasa ng binata. Salbahe ka, Maricar. Nakakapag-init ka. Kahit pamangkin kita. Gusto kitang matikman. Matigas na nituran ni Mark sa kanyang sarili nang isara ang pinto ng kanyang kwarto. Makalipas ang halos kalahating oras, may kumatok sa pinto ng kwarto ni Mark. Binuksan niya ang pinto. Tayo na, tito. Alis na tayo. Masayang yaya ng dalagita. Halos manlaki ang mga mata ni Mark nang makita niyang naka-miniskirt lang ang dalagitang pamangkin at suot pa rin ito ang maiksing short na lalong nagpatingkad sa kagandahan nito. Huminga ng malalim si Mark dahil sa nasaksihan. Sige, hintayin mo ako sa kotse, okay? Hindi pa kasi ako tapos magbihis. Sabi pa ng binata sa pamangkin. Pagkasara ng pinto, huminga uli ng malalim si Mark. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Kabog na may halong matinding pagnanasa. Halos hindi siya makapaniwala sa sobrang ganda ng kanyang pamangkin. Maputi ang mga hita at litaw na litaw ang balbo nito sa binti at mga braso. Muli siyang natangay ng sobrang pagnanasa sa pamangkin niya. Binalot ng matinding pagnanasa ang buong katawan nito. Kailangang maialis niya ang unti-unting pag-iinit na bumabalot sa kanyang katawan. Mabilis ang kanyang kilos. Dahan-dahan niyang pinasaya ang kanyang sarili. Enjoy na enjoy si Mark. Matapos ang ilang sandali, nakamit na nito ang rurok ng kasiyahan. Bakit ang tagal mo naman, tito? Nakakangiting tanong ni Maricar nang buksan ni Mark ang pinto ng kotse. Tumingin si Mark sa kanyang pamangkin. Ngumunguya ng chewing gum ang dalagita at nakasuot po to ng sunglasses na kulay itim habang nakikinig ng disco music sa stereo ng kanyang kotse. Astig na astig ang dating ni Maricar ng mga oras na yon. Sorry, na-misplace ko kasi yung cellphone. Palusot ni Mark, sabay pinaandar na ang kotse. Samantala, masayang nag-uusap ang magtito sa touristy spot sa may Antipolo. Muli nilang napag-usapan ang buhay nila. Tito, kaya mo pa bang mag-drive mamaya? Tanong ng dalagita. Nakaubos na kasi ng 4 na boteng beer si Mark na mga oras na yun. Walang problema, Maricar. Kayang-kaya ko to. Hindi naman ako lasing eh. Nakangiting tugon naman ng binata. Alam mo, Maricar, ang ganda mo. Sobra. Ang swerte ng lalaki sa'yo. Usal pa ng binata sa kanyang pamangkin. Si Tito naman, pinobola pa ako. Hindi ah. Totoong sinasabi ko. Di ba masama ang magsinungaling sa kapwa? Kaya hindi ako nagsisinungaling. Ganun ba? Oo naman. Ayaw mo bang maniwala? So ibig sabihin, naniniwala ka sa akin, Tito?
pagsasabihin kong crush kita? Nakangiting sabi naman ni Maricar sa amain. Biglang natulala si Mark sa sinabing iyon ng kanyang pamangkin. Saglit na nawaglit ang nararamdaman niyang lasing dahil sa nainom niyang alak. Kasabay nun, bigla siya nakaramdam ng pag-iinit sa kanyang sarili. Totoo? Crush mo ako talaga? Paniniyak ni Mark sa pamangkin. Hindi kasi siya makapaniwala sa sinabi nito. Ang totoo rin kasi niyan ay may gusto rin siya kay Maricar. Tuwing nakikita niya ang muka ni Maricar ay nakakaramdam siya ng pag-iinit ng katawan talaga. Hindi niya alam kung bakit, pero malakas ang dating sa kanya ng babae. Yes, Tito. Totoo yun. Kung pwede nga lang sana kita maging boyfriend, diba? Sabi pa ni Marimar. Lalong nag-ibayo ang matinding pagnanasa ni Mark. Nagwawala na ang kanyang damdamin. Parang gusto nang gawin ang kanina pa niya pinipigilang damdamin. Kung sekreto lang natin, payag ka? Bulong nito sa dalagita. Alam mo, Tito, okay tumambay dito, ano? Sariwang-sariwa ang hangin at saka ang gagandang tignan ng mga lights sa buong Metro Manila. Pag-iibang usapan ni Maricar. Napakamot sa ulo ang binata. Hindi niya alam kung dapat pa niyang ipagpatuloy ang kanyang sasabihin. Pero hinayaan na lang niya si Maricar nang muling mag-ungkat sa kanilang usapan kanina. Halika muna dito sa tabi ko. Alam mo kung anong building yon? Tanong ng dalaga, sabay turo sa malayo. Lumapit naman si Mark kay Maricar kung saan magkatabi silang nakaupo. Langhap na langhap niya ang kabanguhan ng dalagita. Bango na lalo nagpapatindi sa kanyang pagnanasa. Yun. Hindi ko alam eh. Anong building ba yun? First time ko lang kasing makakita dito. Yan ang building ng Citibank. Nadaanan natin yan kanina nung papunta pa lang tayo dito. Ganun ba? Tugon naman ng binata. Sabay hinawakan ng isang kamay ni Maricar. Hindi pumalag si Maricar. Bagkos, para siyang kinilig. Tumingin si Mark sa paligid. Nakita niyang panay titig ng mga kalalakihan kay Maricar. Pakiramdam naman ng mga lalaki. Ang swerte-swerte ni Mark dahil ang ganda-ganda na kasama niyang babae. Maputi si Maricar. Maganda ang pangangatawan. Matangos ang ilong at tamang-tama lamang ang height. Kahit sinong lalaki ay may in love kay Maricar dahil sa sobrang ganda at hubog ng katawan nito. 17 years old pa lang ang dalagita, pero pagdating sa kurba ng katawan ay may ibubuga ito. Kayang-kaya niyang talunin. Sa pagandahan ng katawan ang nagsisikat ang mga artista. Sa isip-isip ng binata, maglalaway lamang sila hanggang tingin lamang sila. Hinawakan ni Mark. Hindi pa rin kumibo si Maricar. Nang muling hawakan ni Mark ang dalawang palad ng dalagita. Sa isip ni Mark, baka ito na ang kanyang chance na makaisa o maangkin ang magandang si Maricar.